kapatid. Hello po. Good morning po. Morning. Morning po. Sige nga baka pwede tayong magbatian muna mga kapatid. Good morning. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa magandang weather, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Bagamat malakas po ang ulan kanina, Lord, pero gumawa kayo ng way, Panginoon. Kayo po ang God of already, ang God na kung saan bago pa kami mag-alala na sa pagsisimba dahil sa pag-ulan, Lord, ay kayo na, Lord, ang nagpatila nito. I pray, Panginoon, na sa aming pakikinig, kayo rin po ang Diyos na patuloy, Lord, na kumilos sa aming buhay upang naisin namin at isagawa ang iyong kalooban. And I believe, Panginoon, ang kaloobang iyon ay ngayong oras na ito ay ang pakikinig ng mabuti, Panginoon. Sapagkat ang sabi niyo po sa inyong salita, ang nakikinig ng mabuti at umiintindi sa inyong mga aral ay parang isang matabang lupa na nagbubunga. Kaya salamat po, Panginoon, sa presence, Lord, ng mga kapatid na ito, Lord, na patuloy niyong binibigyan ng puso, hindi lang sa pag-attend, kundi sa pag-ibig, Lord, na meron sila, kaya sila naandito, Panginoon. Ito po yung pag-ibig na galing sa inyo. And I also pray, Panginoon, na kayo pong Diyos na magbigay sa akin ng wisdom, O God. Nawa, Panginoon, wala pong lumabas sa aking sarili, kundi lahat po ng aking sasabihin ay galing po sa inyong banal na Espiritu. Gabayan niyo po, Panginoon, yung mga kapatid namin na papunta pa lang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So lang po mga kapatid, quick review. Yung topic natin last Sunday. So, ang topic po natin last Sunday, mga kapatid, is all about doctrine. So, basahin ko na lang po, in the context of Bible, doctrine refers to a teaching and principle. So, ito po ay fundamental truth found in God's Word, which from the basis of Christians' belief, essentially, doctrine is the attempt to articulate and understand the message of the gospel in an intellectually responsible way. So, ang doctrine po pala, mga kapatid, napakahalaga nito, quick review lang po, na magkaroon tayo, hindi siya yung doctrine na parang nagkakaroon tayo ng paghahati-hati, kundi ito yung ginawa ng kaaway sa ating buhay. Pero ang doctrine po na pinag-aaralan natin ngayon ay yung Panginoong Jesus, wala na pong iba. Siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At mahalaga po na malaman natin, mga kapatid, yung fundamental truth ng ating buhay. Sabi nga ng ating kataga palagi dito sa Santo Domingo, right living is right. Right believing is right living. Kung tama po yung fundamental truth na meron po sa atin ngayon, kung si Kristo po ang nasa puso natin ngayon at nasa pananampalataya natin, tama po ang ating pamumuhay. So, daw pong kahalagahan? Doctrines are not just abstract ideas. They shape our beliefs and in turn, our action and behavior. They also help protect against error and guide believers in their Christian walk. So, mahalaga rin po ang doctrine, mga kapatid, sapagkat ito po ang gumagabay sa paglakad natin sa Panginoon. Again, kung mali po ang ating paniniwala, so kahit na po tayo ay araw-araw na umattend sa kahit sa fellowship, ay mali po ang ating pamumuhay. Kaya po tinuturo sa atin yung right doctrine. At ito po, mga kapatid, yung tumutulong sa atin sa pamumuhay Kristiyano. And ganoon din, doctrine provides a framework of understanding the Bible and for living life that aligns with biblical principles. So ngayon, mga kapatid, matapos nating malaman po last week yung patungkol sa doctrine or dun sa tamang katuruan po ng Diyos. Nahirapan din ako dito sa paggawa ng message kasi nagtanong din ako kanina, ay magandang kasunod doon. Kasi nung first week pa lang nitong buwan ay meron po kaming GC nung speakers. Ako yung number 1. Tapos na-move. Ako yung number 2, na-move ulit. Number 3, tapos ngayon last week pala, na-move ng na-move. So, kada week po, meron po akong hindi naman po sa meron nang nagawa, pero meron na po akong paghahanda. So, naiba na iba. Hanggang nalito na ako, ano ba gagawin ko? Hanggang kanina lang
praise the Lord po sa buhay niya na kung saan ay ang ipinaintindi po sa akin dito ng Panginoon habang ginagawa ko, ano bang magandang idugsong dito? So, naisip ko yung John 15. Kaso baka bumalik na naman sa doctrine na si Jesus. Nakita ko dito mga kapatid, kailangan na natin gumawa ng application sa buhay natin. Matapos nating malaman yung katotohanan, ano yung sagot natin sa Panginoon? Ano yung right response natin? Ano yung heavenly mindset response doon sa topic po last Sunday about doctrine. Matapos nating malaman yung katotohanan, ano naman po yung gagawin natin? So, simulan natin sa basic mga kapatid. Ito po yung praise the Lord topic natin ngayon. Small steps, giant leaps, the power of humble obedience. Ano po mga kapatid? Dito po nagsimula ang pag-create sa mundo, obedience. Diyan po nagsimula yung relationship natin sa obedience. Pero mga kapatid, dito rin nagsimulang masira yung relationship natin sa Panginoon, disobedience. So, ano po ba natin mga kapatid? May problem din kasi dito mga kapatid, mamaya malaman natin. Kasi kung tatanungin natin mga kapatid, yung salitang obedience sa sa atin, sa Christianity, sa churchmate. Ito pong topic ko ay hango din po sa libro ng Growing Deep. Tagalogin ko na lang po. Ang sabi po doon ni Pastor Ed Munchan ay tayong mga nasa church, tayong mga believers, hindi na ang tanong sa atin, hindi na sumusunod ka ba? Kasi pag tinanong ko po kayo, sumusunod ka pa? Sumusunod ka ba? Di ba? Anong sagot po natin? Anong sagot natin? Opo, sumusunod ako. Pero ang sabi po doon sa book ng Growing Deep, ang tanong na pala sa Christianity ngayon, paano ka sumusunod? At hanggang kailan ka susunod sa Panginoon? Ayun po yung magandang tanong, po. Kasi kung tanongin kayo, isa-isa ko kayo bigyan ng may para tayo mag-temporary dito. Malamang opo ang sasagot ko, sumusunod ako. Pero ang problem po, mga kapatid, ang tanong na palang maganda ngayon sa atin, paano tayo sumusunod? At hanggang kailan tayo susunod sa Panginoon? At nangako ang Panginoon sa New and Old Testament, ba't tayo nag-aaral ng pagsunod ngayon sa Kanya? Meron pong gantimpala, may pagpapala. At higit sa lahat, ang isang traits po ng obedience ay relationship. Wala pong relationship na walang sumusunod. Walang relationship na walang nagpapasakop. Balikan ko lang din po mga kapatid, ito yung sinasabi ko kaninang danger din doon sa false humility. Kaya ang title natin, humble obedience Meron kasing false humility. So, balikan ko lang po yung problem. Ito rin po yung nabuong problem habang ginagawa ko yung mensahe. Ito yung problem natin nowadays. We skip the doctrinal first half and jump to the practical second half of God's Word. Nabasa ko yung John 3:16 kasi ito yung mahalaga. Yung kasunod doon, hindi ko nababasahin. John 3:16 yung mahalaga. Parang ganun ba? We want a quick fix, a rule or instruction we can apply like a band-aid to make things better. We don't have time to wait through deep theological concept of Scripture. We want a practical solution and we want it now. So ito yung problem po natin mga kapatid mo. Yung, alam niyo parang gusto agad natin sundin yung mga malalaking bagay. Gusto ko marami agad Bible study, maraming cell group, maraming talent, maraming activities na attendan. Hindi naman po siya masama mga kapatid. Pero ang masama po ay kapag na-miss natin yung root. Nauna yung fruits at ang masama nun, wala na ang root, namunga pa. So ayun po yung masama doon mga kapatid. Okay lang, walang bunga, basta inaayos muna yung root. Pag ayos na yung root, saka yung magbubunga ng fruits. So ang masama may fruits, walang root. Nakita po ba natin mga kapatid? Kaya po tayo binabalik ng Panginoon sa humble obedience. Ganun din. Sabi po dito sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So dito mga kapatid, ito po yung promise ni Lord from Old and New Testament. Meron pong pagpapala. Sino po sa inyo mga kapatid gusto yung you will eat good things of the land? Gusto ko din po yan mga kapatid personally. Pero ang tanong, are we willing and obedient? Naging ganito na rin po ba kayo sa buhay nyo? May kakilala kayo ngayon? Sumusunod naman.
No, meron namang obedient heart kasi hindi willing. Ang daming murmur, di ba? Nagtatabog. Kaya yung gawa, parang sablay. So dito makita natin mga kapatid, ang true obedience sa Panginoon, ang tinitignan ng Lord, bukod dun sa gawa natin, yung heart muna. Ano po, dun lagi nag-uugat mga kapatid. And dito makita natin ang problem ng maraming Kristiyano. Ako, natamaan din ako dito sa na-check din ko dito sa verse na to. Minsan ang gusto ko yung you will eat the good things. Yung opening prayer, yung prayer for the food. Pero doon na sa opening prayer, late, absent. So yung mga kapatid, ang tinitingnan po ng Panginoon doon sa tinatawag nating biyaya. Ano po, yun, by the way, lagi ko pong naririnig sa mga kapatid natin. Wala pong ibang author ng biyaya kundi ang Panginoon. Ano po, hindi natin siya mabasa sa ibang book na dahil kayo si Rizal nagkaroon ng biyaya, hindi po sa Panginoong Jesus lang. At dito makita natin, ang biyaya po, merong kalakip na willingness and obedient heart. Ano po, conditional siya mga kapatid. At ang sabi po dito sa Psalms 128 verse 1 and 2, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Sinong gusto yung you will eat the fruit na? Ako gusto ko din yan mga kapatid eh. Blessings and prosperity will be yours. So dito mga kapatid, makita natin, meron na namang kondisyon ng Panginoon. Ano yun? May karoon tayo ng takot sa pagsunod sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, pag meron tayong takot sa pagsunod sa Kanya, hindi yung takot na natatakot lang tayo kaya sumusunod, ano? Ang ibig sabihin po ng takot, paggalang. Di ba naalala, matakot kayo sa magulang, ibig sabihin ng paggalang mga kapatid. Kung sumusunod tayo sa Panginoon ng may buong paggalang, may buong takot, ano po, hindi tayo magkakamali sa path natin, sapagkat ang Panginoon din ang kumikilos sa atin in Philippians 2:13. And dito makita natin mga kapatid, ano po, may blessing talaga sa pagsunod. Amen po ba doon mga kapatid? Amen. Amen po ba doon mga kapatid? So, may blessing po sa pagsunod. And dito makita natin, lahat ng promotion sa buhay natin ay dahil po sa Panginoon, sa ating pagsunod. Ako nga mga kapatid, sobrang laking bagay na sa akin yung nakapag-drums ako. Ang laking bagay na, napakalaking promotion yun ng Panginoon. Napakalaking promotion ng Panginoon na nakapag-share ako ngayong araw. Na na-follow up ko yung na-share ko kahapon, napakalaking promotion yun ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. At ang sabi ni Apostle Paul, sila yung mga trophy natin sa harap ng Diyos. Hindi para ipagmalaki, kundi ang ipagmalaki natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. And ang sabi naman po mga kapatid sa awit 75 verse 6 to 7, dahil ang tagumpay ng tao ay hindi nagmumula sa kung saan-saan. Ano po, hindi pa galing sa sarili natin, hindi galing sa kung anong kakayanan natin sa buhay, kung anong meron tayo, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa Book of James, anong sabi ng Panginoon? Ang nagpapakumbaba ay tataas. So dito mga kapatid, malinaw po dito, nasa Panginoon ang authority. Hindi po tayo ang magtataas at magbababa sa sarili natin. Kasi nga po, ang iwasan natin dito mga kapatid, yung false humility. Alam niyo parang lagi, sumusunod naman, may konting dabog. Ito naranasan ko dito mga kapatid. Tapos sisilipin ko na yung mga kapatid ko na hindi tumulong sa akin. False humility. Ganun ba mga kapatid? Kumbaga, yung heart sira. Yung action sira din. Pero sumusunod. So ayun po yung makita natin dito. And dito mga kapatid, kailangan natin i-remind talaga yung sarili natin. Ang katagumpayan, ang biyaya, ang authority, lahat po sa Panginoon at hindi po sa ating mga sarili. Ano po? At ang sabi naman po sa Deuteronomio 8:14, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. So, ba't ko ito inaisali mga kapatid? Kasi minsan, ang blessing, merong side effect. Ano po? Anong side effect ng blessing? Kahit bata, nakakakalimot eh. Kahit yun pala, makakalimutin na sa Panginoon pag may blessing. Ano po? Makita natin, nagpapapray ng group. Gumaling. Wala na ulit sa Panginoon.
nagpapapray ng work, nagka-work, nawala ulit sa Panginoon. At bumalik, anong pinagpapray? Yung good health ulit, tsaka yung work. So dito makita natin mga kapatid, ano po, wag natin kalilimutan ng Panginoon. Kaya nga ang ganda nung verse sa mga ngaral 8 ba yun, yung madalas po namin nagamit itong mga nakaraang buwan po sa necrological service. Ano mga ngaral, 12? Alalahanin natin ng Panginoon. Ang dami nun. Alalahanin niyo siya bago ganito, ganyan. At higit sa lahat, alalahanin niyo siya. Sapagkat darating ang araw, tatangis ang lansangan at pupunta tayo sa huli nating hantungan. So dito mga kapatid, maganda tong verse na ito na kung saan i-check natin palagi yung heart natin. Although, andyan yung blessing. Pero minsan mga kapatid, tayo ang lumalayo sa Diyos, hindi yung blessing ang lumalayo sa atin. Hindi yung Diyos ang lumalayo sa atin. Ba't tayo lumalayo kapag nakalimot tayo sa Kanya? And sabi po sa Ephesians 2:9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino. Ano po? Ito po'y paalala sa atin ng Diyos mga kapatid na ang ating lahat ng ating mabubuting gawa kung wala po tayong relasyon sa Kanya at ginagawa natin ito ng sira ang motibo sa Kanya, ay parang maruming basahan lang sa harap niya. Ano po? And dito po sa John 15, last na po, na bago tayo magdako, intro lang siya ng mga kapatid. Pero bilis lang siya. Sabi po sa John 15, 6-7, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinatapon at tinahagi sa apoy para sunugin. So dito mga kapatid, makita natin yung malaking reminder po sa atin ng Panginoon na kung saan hindi na lang tayo itinatapon sa impyerno para magtanda. Hindi na tayo itinatapon para next time gawin mo na yung tama. Hindi po para sunugin. Ano po, ito po yung reminder sa atin na pag nandun na tayo sa hell, wala na pong magagawa yung prayer natin. Wala na pong magagawa yung church natin. Wala na magagawa yung faith natin doon. Kung natandaan nyo po si Amang Abraham, sino pa yung mayaman, ano po, anong sabi niya? Pinakiusap niya na sino nga itong isa yung si Lazaro. Pinakiusap niya kay Lazaro, Amang Abraham, baka pwede naman dampian ni Lazaro ng kahit isang patak na tubig lang yung aking dila. Parang nagmamakaawa din siya na sira ni Lazaro yung family niya. So dito makita natin mga kapatid, wala na pong second chance ulit sa rin. Kaya sinasabi po dito sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo talaga ng malalim na relasyon, malalim na ugnayan sa Kanya. Sabi dito, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hihilingin ninyo. May blessing pa rin sa pagsunod at sa pananatili. And ito pa pala, isa pa bago dun sa kwento, sa ikalawang Juan 1:9, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi papanahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. So dito, parehas na logic lang po nung pinag-uusapan natin kanina. Kung tayo po merong relasyon sa Diyos, meron pong pagpapala, may biyaya sa pagsunod. Vice versa, kung wala naman po, wala din. Wag po nating asahan mga kapatid. Wala pong blessing sa taong hindi masunurin, sa taong hindi nagpapasakot. So bakit po ito yung paulit-ulit tinuturo mga kapatid, paulit-ulit yung pinaflash, May maganda po tayong, maiksing kwento lang naman na pag-uusapan po sa Lucas 5 verses 1-11. Siguro familiar yung iba dito, mga kapatid. Sabi po dito, basahin ko na lang po muna mga kapatid. Sabi po sa Lucas verse 5, 1-11, isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. So, Genesaret po ay lawa ng Galilee. At nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Kumbaga, parang itutulak na siya sa sa pangpang, sa dami ng tao. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin, nagbabaan na ang mga bangka. Nagbabaan na sa mga bangka ang mga nangingisda at naghuhugas na sila ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak
iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Sabihin nyo nga sa katabi nyo mga kapatid, itinulak ng kaunti sa tubig. Yan, tandaan natin yan mamaya mga kapatid. Lahat ng dilaw sasauluin na. Sa verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, si Pedro po, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat at makakahuli kayo ng isda. Sabihin niyo sa katabi niyo, pumalaot kayo at ihulog ang lambat. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kaming nangingisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi niyo, iuhulog ko ulit ang lambat. Sabihin niyo sa katabi niyo mga kapatid, magdamag na kaming nangingisda, wala kaming mahuli. Tandaan natin yung mamaya, ano po. Kaya nga pumalaot sila at ihinulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang halos lumubog na sila. So, ang daming biyaya ng Panginoon, ano? Sabi po sa verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa aking Panginoon dahil makasalanan ako. So, ito po yung repentance po, ano? Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Verse 10, namangha rin sila Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot mula ngayon, hindi na isda ang hulihin mo, kundi ang mga tao na upang madala sila sa Diyos. Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat ng sumunod kay Jesus. So dito po mga kapatid, magandang message po ito ngayong kasunod ng right doctrine, right doctrine matters, dahil ito po ay magandang parang evident ng pagsunod sa Panginoon. Marami po tayong matututunan dito. And balikan po natin yung ating title. Ano nga yung title natin mga kapatid? Small Steps, Giant Leaps, The Power of Humble Obedience. So dito mga kapatid, makita natin yung obedience. So dito, makita natin sa verse 1 and 2, ay as is na kung nasa ng Panginoon, nangangaral talaga siya. So wala na tayong parang himayin pa dahil ang Panginoon, kahit siya nandoon, nagpapagamit siya. Nagpapagamit siya sa Ama. At dito po sa verse 2 tayo magsimula. Nung pumunta si Jesus Christ sa parang tabing lawa sa Sea of Galilee, may nakita siyang dalawang bangka. At yung bangka na yun, walang laman. Dahil kabababa lang nila Pedro para maghugas ng kanilang mga lambat. Siguro, kakatapos lang nila pumalaot. And dito po, makita natin, sa dami ng mga tao, sabi dyan kanina, sa dami ng mga tao, ay naitutulak na nila si Jesus doon sa pangpang. So, kaya si Jesus nang hirap kay Pedro, peram naman bangka, gagawin ko lang, stage para makapag-preach ng gospel. In verse 3, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Pedro na itulak ng kaunti sa tubig. Kasi nga po mga kapatid, doon po sa lupa o sa pangpang, punong-puno na ng tao, kaya ang request ng Panginoon Jesus, baka pwede mong itulak ng kaunti. Para hindi ako masyado makompress pa, may preach ko ng maayos ang gospel, sabi ng Panginoon Jesus. So ito yung itinulak ng kaunti ni Pedro. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga ito. So dito po tayo nagsisimula sa pagsunod. Pagkatapos ng mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo. So dito makita natin mga kapatid, sa mga susunod nating mababasa, ay duda sila nung una. Bakit po mga kapatid? Ba't sila duda dito sa verse 4? Sumagot si Pedro, Guro, magdamag po kaming nangingisda pero wala kaming nahuli. Kaya sila duda eh. At yung time na ito mga kapatid, makita natin yung kanyang context. Magdamag po, ibig sabihin gabi po. So, dito nakita, nagtanong-tanong din ako dun sa mga kapatid na fisheries.
Mas madali daw pong manghuli talaga ng isda doon sa moment na gabi. Tama po ba yun, mga kapatid? Kasi yung isda ay parang steady lang. Tapos pag inilawan mo, doon din talaga sila napunta. Tama po ba? So dito po makita natin, mga kapatid, duda sila nung una doon sa Panginoon. Biruin mo, ihulog mo yung lambat umaga. Yung gabi nga, nandun ka sa peak ng trabaho mo na nandun talaga yung oras ng pagtatrabaho mo. Fail ka doon sa trabaho mo. Pero walang nahuli. Pero sabi ng Panginoon, ihulog mo. Duda sila, po. Pero ang sabi nila dito, ito yung magandang heart nila, Pedro, po. Sa kabila ng kanilang pagdududa. Pero dahil sinabi ninyo, ihulog ko ulit ang lambat. Po, makita natin, may blessing po ba sa pagsunod? Po sabi sa verse 6? Kaya pumalaot sila at ihinulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang halos masira ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama, parang humingi pantulong, na nasa isa pang bangka para magtulong. Tinulungan sila ng mga ito. Napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. So imagine, mga kapatid, yung dalawang bangka. Sabihin natin, ganito kalaki yung isang bangka, pangingisda, ito, isang row. Pumunta pa tong isang row. Kung gaano kalaki yung bangka nila, ganun din kalaki yung net nila. At halos mabutas yung net, halos lumubog yung bato. Makita natin, mga kapatid, pag ang Panginoon po ang nagbigay, yung laging tinitricks dito sa giving, siksik, liglig, at umaapaw. Kung Panginoon po ang nagbibigay. At dito makita naman natin, ano natutunan natin sa obedience number 1 nila Apostol Pedro? Apakahirap sumunod sa Panginoon kapag galing ka sa frustration. Di ba po, frustrated sila eh. Lord, nandun ako sa time ng trabaho ko nandun ako sa peak ng napakagandang manghuli. Gabi. Walang sinabing masama ang Panginoon, sinabi lang gabi. So, isipin natin, normal na gabi na maraming huli. Pero wala silang nahuli dahil ang gusto pala ng Panginoon, maipakita ng Panginoon kung paano siya kumilos sa kanila. Pero nakahuli pa rin sila, nung nakahuli sila, Pedro, ng napakaraming isda, makita natin dito, mga kapatid, tanong ko po sa inyo, nasa po kaya yung blessing? Pagsunod, wala po sa dagat, kasi kung nasa dagat, kagabi pa lang, meron na. Ibig sabihin, ang blessing po, wala sa lugar, wala sa Saudi, wala sa Manila, wala sa iba't ibang bansa. Ang blessing po, nasa pagsunod. Ang blessing wala rin sa bangka, mga kapatid, na parang nagsisilbing, yung bangka kanina, pagmamayari. Ito yung pagmamayari ko, may blessing ako dito. Wala po doon, mga kapatid, ang blessing po, nasa pagsunod. At yung blessing, wala rin doon sa kakayahan natin, doon sa lambat, nasa pagsunod, mga kapatid. And dito, mga kapatid, kilala niyo po ba si Noah? Kilala niyo po si Noah? Familiar kayo sa kanya? Nakakatuwa lang yung biyaya ng Panginoon kay Noah. Dito. Basahin ko lang po ng kaunti lang naman ito. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. So ito po yung pinakamatibay na kahoy. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at sa labas nito. So sa panahon natin yung alkitran ay waterproofing. Ang barkong gagawin mo ay 135 meters. Ang haba nito ay 22 meters. Ang luwag at 13.5 meters ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. So dito, mga kapatid, makita natin ang blessing po, mga kapatid, wala pa dito sa mga kahoy, sa materials. Kasi makita natin ang blessing nitong ginawa ng Panginoon dito kay Noah. Naligtas yung humanity. At tayo po ay galing sa lahi nila. Yung mga hayop na nakikita natin, galing po doon sa lahi ng mga hayop na sinagip nila. Tanong, nasa barko po ba yung blessing? Nasa materials po ba? Nasa pagsunod, mga kapatid. At makita po natin yan sa maraming, sa halos lahat ng karakter sa Biblia. Lahat ng biyaya, nasa pagsunod. At kung siya pinapaulit-ulit namin, malaman natin, mga kapatid.
So dito po mga kapatid, meron akong ginawang point. Ano po? Sabi dito, obedience is progressive. Sabi niyo mga kapatid, obedience is progressive. Do not miss the small things. So dito mga kapatid, ang bigat agad, no? Nang may iniwan nila ang kanilang ang lahat at sumunod kay Jesus. So dito makita natin po mga kapatid, pag nabasa natin ito, parang inspiring, di ba? Pag sumusunod tayo sa Panginoon, yes, Lord, kailangan kong iwan lahat. Pag nabasa natin ito, yes, Lord, iwan ko yung ego ko. Iwan ko yung pride. Iwan ko yung anger. Pero ibang usapan to mga kapatid, no? Yung nabanggit ko ay attitude, sin. Pero ito, business eh. Tangible. So dito mga kapatid, nakita natin, pagka i-exhort natin siya minsan, handa kong iwan lahat, Lord. Ganto, ganyan. Pagka yung church na medyo naulan ay, saka na muna, Lord, baka sumakit ang ulo ko. pagka evangelism na at parang medyo kakaunti ang tao sa kanan, Lord, baka hindi pa tayo. So dito makita natin mga kapatid, po. Kaya tayo minsan nahihirapan sumunod sa Panginoon. Tinitignan muna natin itong big thing. Po, di ba last time naalala niyo po yung kabaliktaran ng faith? Daw po, sight. Sa nagsisimula yung takot pag nakita na natin, pag na-picture out na natin sa isip natin. Kapag nakita natin pumalpak yung iba, naku, papalpak din ako. Doon po nasisira yung faith natin mga kapatid. And dito makita natin dito mga kapatid, medyo dito po nagsisimula yung false humility sa harap ng Panginoon. Na kung saan, trying hard tayong sumunod sa Panginoon na iwan ko ang lahat. Diba po? Iwan ko yung pamilya ko, iwan ko yung karir ko, iwan ko lahat ng bad attitudes ko sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Pero minsan mga kapatid, nagiging trying hard tayo sa pagsunod dito mga kapatid na kung saan pinipilit nating maging ang Panginoong Jesus. Po? At ang kasunod niya, frustration. Alam niyo mga kapatid, bago to nagawa ni kasi itong pagsunod ng Apostol Pedro dito, ni Simon Pedro, ay parang extreme na agad, po. Alam niyo kung paano niya to nasunod mga kapatid? Bakit niya nasunod to? Itong maliit, itong malaking bagay na to. Bakit po mga kapatid? Kasi siya po ay napagkatiwalaan sa maliit. Kaya po ang palagi din pong turo dito sa church at sa amin po sa bahay, do not miss the small thing. Yes, ang dami mo nga nagawa ngayon sa bahay. Sira naman yung ganitong isa. Parang ganun din sa ministry. Ang dami mo nga cell group, di naman consistent. Parang piniplis mo pa para umatin. Ang hirap niya kagin sa fellow. Pero ang dami mong cell group. So yun ba mga kapatid, makita natin dito, huwag natin i-miss yung small things sa buhay natin. Kasi ito yung first meet nila Simon Peter at Jesus Christ. Kaya ba yung Simon Peter na mag-decide ng ganito? And minsan naisip natin, ang dali sumunod sa Panginoon, ang daling iwan ito. Ito minsan naisip ko rin sa naisip ko rin sa mga kapatid natin na full time. Kaya lang naman madali iwan yan kasi parang wala namang magandang kasi yung future. Pero dito mga kapatid, makita natin ang ganda ng future dito nila Pedro. Bakit? Ang laki po ng sales nila. 2 bangka, lulubog, 2 net, lulubog, dahil sa dami ng biyaya ng Lord. So dito makita natin yung challenge talaga, Apakahirap iwanan nung business mo na malaki yung sales. At take note, hindi pa nabebenta, wala silang sagot dito, Lord, pagkatapos naming mabenta to, saka namin ito iiwan. Hindi po walang sinabing binenta. Pagkahuli nila, inamin nila sa Panginoon, acknowledge nila ang Panginoon, acknowledge nila yung sarili nila na kailangan nila ang Panginoon, saka sila nagkaroon ng ganitong desisyon sa buhay mga kapatid. Po? And dito mga kapatid, makita natin talaga, huwag natin i-miss yung small thing. Po? Again, yung problem ng Christianity nowadays, nagja-jump na agad sa maliit, punta na agad sa malaki. Kaya po ang title natin mga kapatid is Small Steps, Giant Leaps. And dito mga kapatid, hindi porket, ito po yung verse 3, po, hindi porket ito lang po yung ginawa. Ano yung unang ginawa?
itulak. Kaya sabi ko po sa inyo, alalahanin, itulak. Ayan po yung unang ginawa lang. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano yung mas malaking ba? Ano yung maliit na bagay? Itulak yung bangka o iwan yung bangka? Itulak, ano po? Kaya siya nagpunta doon sa point ng buhay niya, nakapag-decide siya na iwan lahat-lahat dahil nagawa niya yung itulak. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano yung mas mahirap na sinunod niya dito? Itulak yung bangka o pumalaot? Again mga kapatid, ano po yung mas maliit na bagay pala? Itulak o pumalaot? Itulak pa din, ano? Ba't siya nakapalaot mga kapatid? Kasi itinulak niya yung bangka. Eh dito makita natin mga kapatid, hindi po tayo uobligahin ng Panginoon doon sa mga malalaking bagay kung hindi natin sa Kanya napapatunayan pa yung mga maliliit na bagay na kaya natin gawin. Ano po? Maganda po mga kapatid na magkaroon tayo ng ganitong mindset, ang mapagkakatiwalaan. Ito tumatak na sa akin sa halos araw-araw ko din naririnig sa church at sa bahay. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya ito nagawa ni Simon Peter kasi kaya niyang itulak, kaya niyang pumalaot, kaya niya ito nagawa, kaya niya nang iwan. Little by little, hindi tayo inuobliga ng Lord na sumunod ng gano'n. Hindi pagkasilang natin masunurin na tayo. Ano po? At tandaan lagi, hindi tayo inuobliga talaga mga kapatid. Ito yung bunga ng relasyon natin sa Panginoon. Huwag po tayong mag-trying hard na ayun agad. Dahil kunyari lang, maganda may example lang. Dahil si Kuya JC lang ay meron sa group, dapat ako din meron. Hindi po siya ganoon mga kapatid. Magandang objective siya, pero mga kapatid, kung isip natin nakatuon sa malaking bagay, pero sa maliit na bagay, wala. Nako po. Ano po? At dito mga kapatid, makita natin yung pinaka-essence nitong small steps. Anong pinaka-essence nitong small steps? Hindi porket maliit yung ginawa mo sa Panginoon, partial obedience. Ano po? Hindi porket itinulak niya lang yung bangka, partial obedience. Ito po'y paraan lang ng Panginoon para ihanda yung puso natin sa malaking bagay na pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Katulad nitong pagsisimba mga kapatid. Ito po ay parang paghahanda sa atin ng Panginoon sapagkat sabi po sa Book of Job, araw-araw po may fellowship sa langit. Kung tayo po mahirap yakagin sa fellowship, paano pa sa langit araw-araw? Ano po mga kapatid, ito pong mga small thing na ginagawa natin sa Panginoon. Kung tayo po hindi makasunod dito, paano pa sa big thing? Umaten, kulog. Sa langit, kulog din ba? Wala pong ganun mga kapatid. Ano pa kung kinikidnatan tayo ngayon, kung kinikidnatan ng Diyos yung mga tol, ang dami ng kidlat dito sa salud. Pero makita natin po mga kapatid, wag nating pahirapan yung sarili natin. Ang blessing din ng Lord, hindi pinaghihirapan, mga kapatid. Ang sabi po sa Biblia, ang struggle ay kasalanan, bunga ng kasalanan. Palagi po natin isa-isip yung Philippians 2:13. Ang Diyos po ang kumikilos. At nasa Diyos ang kapahingahan. Hindi siya pwedeng mag-contradict na mahirap sumunod sa Diyos. Kapahingahan po ang pagsunod sa Diyos. And praise God nga po, may share ko lang po mga kapatid, parang isang linggo na rin akong pwede dahil dun sa mga iba't ibang gawain. Pero, ba't parang may kagalakan? Ba't parang wala yung puyat? Ba't parang parang ang sarap ngayon i-share yung conviction ng Lord. Kasi natutunan ko rin pong umupo dyan sa kinalalagyan nyo ngayon. Natutunan ko rin pong makinig. Natutunan ko rin mag-opening prayer. Natutunan ko po yung small thing. Mga kapatid. And madalas po mga kapatid, ito nga po yung nami-miss out natin, yung small thing. Subukan muna natin matutunan, i-master. Mas lumalim doon sa small thing. Hindi rin siya contradiction sa sinasabi sa Hebrews 6 na iwanan natin yung pambatang aralin. Ang sinasabi ng Panginoon, maging malalim po tayo doon. At pangalawa po, mga kapatid, ay yung obedience is immediate. Makita natin mga kapatid, after niyang maranasan, after nilang ma-acknowledge
na ang Panginoon po ay, ito yung naalala ko kaya, no? Topic ni Kuya Boyet, parang 2023 pa. Ayun yung topic ni Kuya Boyet na hindi ko makalimutan. Ano po. Ayun po, dito po sa obedience is immediate. Again, hindi po sinabi nila Pedro na, wait lang po Lord, pangako. Nangako pa, no? Ganito tayo minsan nangako pa sa Panginoon, eh. Pangako, pagkatapos kong ibenta yung mga isdang to na binigay niyo sa akin, susunod ako sa inyo. Ganun din tayo minsan, eh. Kaya may New Year's resolution, eh. Ano po, yung obedience natin, hindi po yun nakakonect dapat sa New Year's resolution. Hindi po yun nakakonect dun sa paglundag natin o dun sa Noche Buena, Buena Noche. Ano po, nakakonect yan pa rin sa obedience. And makita natin po yung obedience is immediate nung dun sa verse 11 na na-realize nila sa buhay nila, kailangan kong sumunod sa Panginoon. Anong alok sa kanila ng Panginoon? Hindi sila inobliga, inaalok lang sila, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. At tayo po yun mga kapatid. Ano po, huwag mo natin isipan, ako yung nakikinig lang, ako yung attendist lang. Mag-alis natin yun lang mga kapatid. Ano po, ang sabi po sa salita ng Diyos, lahat po tayo may kanya-kanyang parte sa bahay niya. At kagamit-gamit. Ano po, tayo po yung tinawag na mga gintot pilak para yung mga kahoy at putik sa labas ng church maging gintot pilak din at maging kagamit-gamit. Tayo po yung tinawag ng Panginoon para humayo at magparami. Ano po? And dito mga kapatid, makita natin dito, obey without delay, obey without complaint, and follow the process. Ito po yung madalas na parang masarap sabihin, pero ang hirap gawin. Ano po? Opo, wait lang po. Obey without delay. Ay, sige po, kaso parang medyo mahirap. Obey without complaint. Ay, parang imposible naman yan. Follow the process. Ano po mga kapatid? Ang sarap niya sabihin, ang hirap gawin. Pero makita natin, paano natin ito masusunod mga kapatid? Itong mga nasa ilalim. Obey without delay, obey without complaint, and follow the process. Alam niyo po ang sagot diyan mga kapatid? Immediate. Ano po? Minsan nga nung natabi ko po yung Book of Job sa inyo, namangha din ako kay Satan minsan dun eh. Anong sabi ni Yahweh kay Satan? Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi na nagsalita si Satan, nag-narrate na lang sa Bible, agad siyang umalis. May agad-agad agaran. Hindi siya parang yung abrab ba na parang gusto mo agad-agad. Parang hindi siya ganun mga kapatid. Tignan palagi natin yung small thing. Ano yung small thing na ginawa po ni Abraham dito po sa Genesis 22? Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Anong sagot ni Abraham? Narito po ako. Ano bang pinapagawa kay Abraham dito mga kapatid? Ialay mo sa akin ang anak mo, si Isaac. Big thing. Ang dali sabihin, Lord, iwan ko ulit yung yung anger. Iwan ko yung ego. Iwan ko yung pride. Again mga kapatid, tangible thing si Isaac, no? Living thing. Hindi siya yung parang iwan ko yung ego ko, iwan ko yung pride, iwan ko yung emotion ko. Mga kapatid, kaya tayo minsan natitisod, nagkakaroon ng false humility. Ang tinitignan natin, yung mahirap na bagay. Ano yung ginawang madaling bagay dito ni Abraham? Basahin niyo nga po, narito po ako. Narito po ako. Narito po ako. So dito mga kapatid, ano yung small thing na ginawa ni Abraham? Nag-respond siya immediately. Nag-respond siya agad. Mga kapatid, Abraham, narito po ako. Naalala ko yung teacher namin, siguro naging teacher dito nung naging senior. ang teacher namin nagagalit, yung online class pa mo kasi kami dati. Nagagalit pagka hindi kami nasagot kasi natatawa kami, kasi siya Tagalog, Filipino teacher. Ayaw niya nung present. Ang sagot ko namin, narito po ako. Yung iba niloloko, narito po. Pero dito mga kapatid, totoo din naman yun, naalala ko na yung teacher ko nung high school, kilala yun nila Cedric, yung mga naging teacher niya nung high school, Filipino teacher. Dandan, narito po ako. Pagka na-late ka doon mga kapatid, ikikik ka sa jeep, ikikik ka sa meet. Ganun yung kasungit. Pero ito po mga kapatid, napakagandang aral po nitong Genesis 22, na kung saan,
Kaya ni Abraham nagawa yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon na malaking bagay. Kasi sinimulan niya rin po sa maliit na bagay. Ano yung maliit na bagay? Nag-response agad sa Panginoon. Minsan mga kapatid, yung response hindi natin magawa eh. Ano po? Nag-chat si leader, kamusta? Sis bro, DS tayo. Pero sa GC nakapag-sim. Ano po? Yung leader hindi na-replyan. Minsan mga kapatid, doon pa lang sa reply natin sa leader natin, sa brethren natin, small thing na yun para sa Panginoon na nire-ready yung heart natin sa pagsunod sa Kanya eh. Ano po? Eh yung makapag-share nga ng Bible verse sa sa Facebook, hindi na natin ang nasi-share pa natin, memes, di ba po? Mga flash sale sa sa Lazada, sa Shopee. Mga short reels. So yung pang nasi-share natin, pero yung narito po ako, Panginoon, yun yung hindi natin magawa mga kapatid. Kaya paano natin magagawang ialay si Isaac? Ano po? At ano sabi po dito sa Genesis 10, yung pagkatapos nito, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Anong sinabi ni Abraham? Sabihin niyo nga po mga kapatid, anong sinabi ni Abraham? Di ba po mga kapatid, narito po ako, a small thing, big thing. Small thing. Nakasunod siya sa Panginoon? Hindi. Nakasunod po mga kapatid. Minsan mga kapatid, kailan natin nakakasunod tayo? Hindi pala. Kasi bakit? Ayaw na, tinatamad tayo sa small thing. Narito po ako. Small thing pero ang laking impact mga kapatid. I believe hindi na siya tatawagin ulit ni Yahweh dito kung hindi siya nag-response. Ano po? Dahil kalooban po. Kaya si Abraham mga kapatid, nakita natin yung buhay niya. Siya po yung naging ama. Ama ng libu-libong nasyon. Ano po? Dahil po doon sa narito po ako. Dahil doon sa response, immediately, heart. Ano po? Sabi dito sa sa 13, paglingon niya, may nakita siyang isang malaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at hinandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So dito makita po natin mga kapatid, may blessing saan po? Sa pagsunod. Narito po ako. So dito makita natin mga kapatid, itong verse na ito mga kapatid ay nagsisilbing sa atin ba? Lesson din ba na kung saan minsan sa buhay natin hindi kailangan na parang na parang saksakin na natin si Isaac or ialay si Isaac na nagre-refer sa buhay natin na Lord, I give you everything. Pagdating dun sa field, medyo naambon Lord. Hindi kailangan ganun agad mga kapatid. Alam niyo una natin kailangan gawin, relasyon sa Panginoon. Lumalim sa Panginoon. At ito po yung nangyari sa verse 8. Nung makita nila Pedro yung napakagandang biyaya sa kanya ng Panginoon. Ang sabi niya, tumugon sa paa ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan. Kailangan natin i-acknowledge mga kapatid kung sino tayo sa Panginoon, sino ang Panginoon, at kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Sila Pedro, mga kapatid, nagawa nila na masunod yung malaking bagay. Bakit po? Bukod sa sumunod, dahil nagawa nila yung maliit na bagay, in-acknowledge nila na itong taong nasa harap ko ngayon, ang Panginoon. Na-acknowledge na nila itong taong nasa harap ko ngayon ay hindi lang ako basta pauunlarin. Ito pong pinag-uusapan natin hindi tungkol sa pag-unlad lang. Kalooban din ng Diyos yung mga kapatid. Kaya nga, ang sabi po ng Kuya Angel, yung ating pastor, sa Bayside, ang sabi niya po, wala pa siyang, sa tagal-tagal niya naglilingkod sa Panginoon, wala pa siyang nakikita ang Kristiyanong nagugutom. Kristiyanong mamamatay sa gutom. Lagi pong may biyaya. And dito makita po natin mga kapatid, sa buhay natin, ay kailangan talaga natin i-acknowledge na itong nasa harap natin ngayon, itong tinuturo natin ngayon, ito po yung Diyos na kung saan hindi lang siya basta kayang magpala ng
ganoon karaming isda, kundi siya rin po ang Diyos na kayang magligtas ng ating kaluluwa sa inferno. Yun, sabi sa inyo, maiksi lang mga kapatid. Challenge. Yun, biglang bumalik yung biglang bumalik yung smile. Bumalik yung smile, mga kapatid. So, maganda yung mga discussion, po. Ang challenge po natin ay, may topic pa rin. Obedience is a choice. Matapos nating malaman, paano ba mag-obey sa Lord? Simulan natin palagi sa small thing, mga kapatid. Do not miss the small thing, at yung small thing na yun ay malaki ang ambag doon sa buhay natin. At dito mga kapatid, kailangan natin magkaroon from yung topic natin last week at iba't ibang topic pa ng mga speakers natin. We have to have a godly perspective sa pagdesisyon. At sabi po sa Santiago 2:18, kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ko sa pamamagitan ng mabuting gawa. So dito mga kapatid, dito pabaitan, po. Hindi porket narinig natin itong mensahe na to, iwan ko na bukas yung word ko, magre-resign. Hindi po gano'n mga kapatid. Ang sinasabi po dito, hindi rin siya pabaitan, kundi pakumbabaan ba? Pababaan ba mga kapatid? Na kung saan, makita po natin dito, matapos natin itong marinig, ano yung choice natin sa buhay natin? Ano po kaya yung choice natin sa buhay natin? Matapos natin marinig ang mensahe to, paano tayo sumunod sa Panginoon? Ano po ba yung mga bagay na kung saan parang natutunan natin dito na maging steps sa buhay natin? And kung kilala nyo mga kapatid, ito yung ikikwento ko last na, yung pinakakakaibang apostol daw nung Old Testament, si Jonah. Nagkaroon po siya ng maling desisyon sa harap ng Panginoon. Siya po ay apostol, pero sabi doon sa context ng Biblia, sa lahat ng apostol sa lumang tipan, siya po yung kakaiba. Bakit? Siya lang po yung apostol, hindi lang na apostol, pero nagbabalak maghimagsik sa Diyos. Bakit? Sumusunod siya sa Panginoon, pero mabigat yung pagsunod niya. Sumusunod siya sa Panginoon, pero, parang, ang daming delays. Pinakbuhay ng Panginoon, doon siya nakilala eh. Ang dami niyang complaint, Lord, galit ako doon sa Assyrian eh. Ang dami niyang, hindi siya nagpa-follow sa process. Kaya, at the end of the story, walang naging malinaw na ending yung kanyang buhay sa Old Testament. And ganun din tayo ngayon mga kapatid, maybe sa ating pagsunod sa Panginoon, ang akala natin, okay na itong magsimba, okay na itong Bible study, mag-share group, okay naman talaga yan mga kapatid. Pero ang tanong, paglabas ba natin dito sa lugar na ito ay pinili ba natin siyang piliin? Pinili ba natin siyang ipamuhay? Yung narinig natin, pinili ba natin siyang ipamuhay? Ano ba yung emosyon natin ngayon? Paano natin tayo magkakaroon ng decision ngayon? So, dito po mga kapatid, ipanalangin natin na piliin natin sundin ng Panginoon. Sino pong gusto kong mabago ang buhay mga kapatid? Taas po ba? Sino gusto mabago ang buhay mga kapatid? Piliin po natin sumunod sa Panginoon. Ano po daw meron sa pagsunod? Merong blessing. Ang blessing hindi lang pera yan mga kapatid. Yung lumago ka sa spiritual, yung lumalim ka sa Panginoon, yung matakot ka sa Kanya, blessing yan. Maintindihan mo lang yung salita niya, blessing na. Dahil hindi lahat meron nun. How much more pa yung nandun ka sa kaharian niya, may party ka sa bahay niya. Ayun po yung blessing. At saan po makuha yung blessing? Sa pagsunod. Humble obedience. Dito po sa ating mga tanong pangtalakayan, anong natutunan mo sa mensaheng iyong napakinggan? Sa papaanong paraan ka ibinaba ng Panginoon ngayon? Sa papaanong paraan mo ito isa sa pamuhay, ipanalangin ang bawat isa. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa tanghaling ito. Salamat Panginoon sa biyayang kaloob niyo sa bawat isa na kung saan
Naririto kami, Panginoon, upang sumunod sa inyo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, Lord, na bigyan niyo kami ng malinaw na pagkaunawa ng inyong kalooban upang magkaroon din kami, Lord, ng malinaw na pagsunod. And we pray, O God, na talagang maipamuhay namin ito. Huwag namin inis, Panginoon, yung small things sa buhay namin na itinuturo ninyo sa amin. Salamat, O God, na kayo po ang Diyos, Lord, na naglinaw ng pagsunod na kung saan ito kami nahihirapan, O God. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na mapagmahal. Itinuro niyo sa amin na kung paano sumunod, Lord, ng mas madaling paraan. Hindi kami nagiging complacent, O God, pero tinuruan niyo kami ng tamang way ng pagsunod sa inyo, na kung saan ang pagsunod sa inyo ay kailangan niyo na magkaroon ng relasyon. Maaranasan kayo at maipakita, Panginoon, maipakita yung pag-ibig sa inyo. We pray sa aming mga discussion, O God, Lord, ay maging tapat po kami sa aming mga kapatid. And I also pray, Panginoon, na talagang ma-reconcile, Panginoon, yung attitude man, Panginoon, spiritual problem, Panginoon, sa mga small groups, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.